So, eto na nga mga sangkay. Si Senator Lacson, nagsalita na po. Tungkol po dito, no? Kay Bato de la Rosa, na nangangamoy mga sangkay dahig. Pag-usapan po natin ito. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, this is nakakaano to mga sangkay. Palaisipan, kumbaga. Itong nangyayari ngayon, lalong-lalo na po kay Senator Bato, na ngayon, nagsalita si Boying Rimulya na nandyan ay warrant of arrest. But kalaunan mga sangkay, may mga nagsalita din po na hindi totoo na may warrant. No? At mismo yung si Kaufman, di ba? Sabi niya, parang ano ba yun? Katang-isip lang. Yung warrant of arrest na yan laban kay Bato. Well, ngayon mga sangkay, nagsalita na nga po itong si Lacson. Ano kaya ang gagawin nila dito? Ngayon, kasi kapwa nila senador to eh. Kakampihan ba nila ito? Ano bang kanilang gagawin? Ito ang reaksyon ng senador. Una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. No? Unang-una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. No? I was calling him, I believe, 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Okay. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice. No? Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges because sa kanya something novel. Ano? Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang local courts. But this time around, this is more challenging for him. Okay. So, yan na nga po. Inamin po dito ni Senator Lacson na, kumbaga, very challenging ito kasi nga po, yung halimbawa yung, di ba dati si Senator Lacson, nakasuhan. Lahat lang yung mga sangkay dito lang sa Pilipinas. Pero ito iba. Kasi international to eh. Sa international or ICC po yan mga sangkay. ICC yung hahablot sa kanya. So mawawalan ng jurisdiksyon ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, kung andun na si Senator Bato. Kagaya po ng nangyari kay PRRD. This is more challenging for him kasi international criminal court. Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman eh. Kasi Anong he knows? Alam ba ni Senator Bato? May kinalaman ba siya yung man tinutukoy ni Senator Lacson? Marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman eh. Kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experience or experiences, gusto ko ipahagi sa kanya. Para lang not for anything, but within the bounds of the law and rules ng International Criminal Court. Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Naku po. Ewan kung seryoso dito mga sangkay si Senator Lacson. Tuturuan daw niya si Senator Bato kung paano magtago. Aba, hindi ko alam kung matutuwa kayo sa biro na yan. Tuturuan daw po niya si Senator Bato na magtago. Pero guys kahit ako, naiisip ko din niya na magtatago talaga si Senator Bato. Lalong-lalo na po kung may order na, kapag may red notice na ba yan sa Interpol, syempre, hihingi po yan ng tulong sa Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, ang posibleng gawin ni Bato ay magtago. Tago sa ilalim ng lupa, kabundukan, o kahit saan. So, madaling sabi mga sangkay, magbumukha siyang pugante dito. Diba? Joke lang. Okay. Binawi naman ni Senator Lacson. Yung sabi niya, turuan ko siyang magtago. Pero joke lang. Okay? Joke lang daw. The joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. To look for him. It's his choice.
Ang problema niya, kasi in my case, kasi local court, applicable yung Tulyao versus Miranda. And in essence, sinasabi doon, even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. Nako, yun lang. Kumbaga, pagka mga sangkay, kapag dito sa Pilipinas, pwede siyang mag-motion ng mag-motion eh. 'Di ba? Pwede siyang mag-rebut sa mga ikinakaso sa kanya eh. Pero dito mga sangkay, dahil nga po ICC nga hawak nito, mukhang wala eh. Hindi po pwedeng i-apply yung ganung klaseng sistema o proseso. So ang tanong, goodbye, Senator Bato de la Rosa na nga ba, mga sangkay? Nako, kawawa naman po ang senador. Di na po makakapagsugba-sugba sa isla. So hindi andar, so yung kanyang warrant of arrest will stay, probably pwede ma-archive, but nandun yun. In my case, while I was on the lam, nakapag-file ako ng mga pleadings, which led to the dismissal. O, di ba? Humantong sa dismissal. Ngayon mga sangkay, sa Senator Bato, hindi na po niya magagawa yan sa ICC kasi sa Pilipinas lang ang ganyang klaseng sistema. That I was facing at the time. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi ma-avail yung immunity from arrest. And yun nga, 6 years or less. Nako. But we in the majority, support the pronouncement of the Senate President. As long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Well, if it comes to that, then we will have to tackle it, and probably kanya pa rin call yun eh. But he can stay in the Senate premises forever. Kasi, so, may posibilidad, mga sangkay, na gawin niyang kanlungan or shelter ang Senado. Ginawa na po yan dati ni Trillanes, mga sangkay. Something has to give way then. And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon eh, na hindi lahat ng alleged offenses, hindi lahat ng crimes covered ng immunity from arrest. Naku po. So, ayan, mga sangkay, ang report. Kasi umuugong-ugong na nandyan na daw po talaga yung warrant of arrest. At any moment, guys, pupusasan si Senator Bato. Pero kayo, mga sangkay, anong inyong opinion dyan? Tingin nyo ba talaga involved dito si Senator Bato na matindi? Alam nyo, mga sangkay, itong nangyari na buno ni dating Pangulong Duterte laban po sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ano sa tingin nyo? Involved ba dito si Senator Bato at dapat niya ba itong panagutan sa ICC? Comment down below, mga sangkay. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.